Basta pagdating ka talaga kay Duterte, no? Walang ibang sasabihin kung di magaganda lang, gano'n. May tanggol pa. Yung mga bagay na dapat ginagawa niya sa kapatid niya, ginagawa niya sa ibang tao. Yung sabi ni SMNI. Proud na proud pa si SMNI, oh. Oh, si SM Maniac. Hmm. Comment ko lang, parang ang weird na itsura ni Bongo dito. Si Bongo. Si Bongo, ano na eh. Tao dito. Meron na meron yung itsura niya dyan. Meron na meron eh. Oh, yun, oh, si Bongo. Yan, oh. Sabi ni SM Maniac, pinagtanggol ni Senator Amy Marcos ang ginawang pagtulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Tacloban matapos itong sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Ay, wow! Wow! Wow naman! What will? Nakaka-proud naman, Senator Amy. I'm sure proud na proud sa'yo ang tatay mong si Digong. I'm sure po, proud na po sa inyo si tatay niyong si Digong. Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang inyong Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo. Pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Senator Amy Marcos pinagtanggol ang ginawang pagtulong ni FPRRD sa Tacloban matapos itong sinalanta ng Yolanda. SM Maniac yan guys eh. Ganun talaga. Basta pag flex tungkol kay Digong, si SM Maniac ang gagawin. Asa na ba itong si Kibuloy? Ba't hindi nyo pa na-aresto? Grabe itong PNP natin ha. Ilang buwan na. 2 buwan na. Masyado nang matagal ha. Masyado nang matagal. Nahihiya daw siya. Nahihiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban noong hinagupit kami ng bagyong Yolanda sa sinasabing wala raw silang nagawa. Wow. Sana nirekta mo na lang yung kapatid mo. Diba? Masyadong passive-aggressive to eh. Masyadong passive-aggressive guys. Sana nirekta mo na lang yung kapatid mo. Yung kapatid mo naman nagsabi niyan eh. Alam naman natin kung sino yung pinapatungkulan mo dyan. But anyway. Okay, nahihiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban noong hinagupit kami ng bagyong... Kami? Nandoon ka? Nandoon ka, Senator Amy, sa Tacloban noong mga araw na yon. Nandoon ka? Ang alam ko, yung nandoon yung mga pinsan mo. Lalo si Mayor, si Alfred Romualdez. Tumulong sa amin sa Tacloban noong hinagupit kami. Kami? Wala ka dyan. Sila. Hinagupit sila. Sila. Hindi ka kasama. Hindi ka kasama. Sen Amy, wala ka dun. Hindi ka kasama dun. Na sinasabing wala raw silang nagawa. Ayun. Unang-unang dumating noong 2013 si Mayor Duterte. 10 ng kanyang disaster brigade at itinuloy niya ang housing nung siya'y umupo bilang Pangulo. Wow! Wow, nakakahiya naman. Okay, unang-una ganito. Dito muna tayo tumapos ha. Dito muna natin tutukan. Kasi masyadong parang tawag dito. Wala sa konteksto yung masyadong paawa ang dating. Yun yung yun yung best na term. Masyadong paawa ang dating, pa-victim. Oo. Pa-victim at halatang may pinagtatanggol. Parang hindi si Senator Amy ang sumulat nito. Una, ano ba yung tinanong kay PBBM noon tungkol din sa Yolanda? Ano bang sinabi sa kanya? Ang tanong sa kanya is this. Ano na po ang nagawa sa Yolanda Rehab? So, ibig sabihin, ang pinag-uusapan, Yolanda Rehab. Rehabilitation. Okay.
Hindi pa nga rehabilitation ng mga bahay-bahay eh. Maharlika Highway pa nga eh. O sabihin natin, sige, i-imply na nasa rehabilitation. Yolanda Rehabilitation. Okay. So yun ang konteksto ng usapan. Yolanda Rehabilitation. Bakit mo dadalhin yung kwentuhan sa kung sino yung nakatulong nung araw na yon? May rehabilitation na ba sa panahon ng bagyo? So bakit mo pag-uusapan kung sino yung unang dumating? Kasi kung unahan lang pala ng pagdating ang usapan dito, wala kayong pinagkaiba kay Lenny. Kami po ang una on the ground. Lagi po kaming una on the ground. On the ground kami palagi. We are first on the ground. Oh, laging ganun, di ba? Kung unahan ng usapan, wala, ganun yung strategy ni Sarah ngayon. Unahan sa burol. Puntahan natin yung tulong. Kasi finlex mo si Digong eh. Nag-flex ka na kasama siya sa mga unang dumating nung disaster. Nung disaster mismo. Nung matapos na yung disaster. Ito yon, November 12, 2013. May paiyak-iyak pang drama si Digong. Duterte in tears after visiting Tacloban. Alam niyo tong si Digong? Ano yan eh? Isa yan sa mga dramas. Ano siya? Isa yan sa mga strategy kung bakit na-maintain yung ilusyon na siya ay makabayan, makatao, etc. etc. Marunong siyang umarte. Maniwala kayo, marunong siyang umarte. Oh, example, case in point. Holo Blast. Yung sa may simbahan. Alala niyo yun? Sa Holo? Pumunta siya doon. Parang mga 10 or 20 days later yata. Doon sa Holo Blast. Ano nangyari? Anong unang-una niyang ginawa? Lumuhod sa lupa at humalik sa lupa. Wow. Wow. Nakakatuwa naman si Tatay Diggs. Umalik sa lupa. Wow. Mahal na mahal talaga niya tayo mga tao. Nangangampanya. May Philippine flag. Anong ginawa? Humalik sa Philippine flag. Humalik. Wow naman, si Tatay Digong, mahal na mahal niya talaga ang Pilipinas. Tingnan niyo, humahalik sa flag, oh. Alam niyo ba't niya ginagawa yun? Alam niya kasi na ang mga Pilipino madaling mauto sa luha. Madaling mauto sa luha. Ang mga Pilipino. Mahilig tayo sa mga ganyan. Mahilig tayo sa mga drama. Mahilig tayo sa mga emotional na bagay. Oo, kasi kultura natin yun eh. So, syempre, gagamitin ni Digong yun to his advantage. Ganun yun. Pero may ebidensya ba kayo na mahal talaga niya ang bansa? Wala. Binenta nga tayo sa China eh. May ebidensya ba kayo na mahal niya ang mamamayang Pilipino? Wala. Pinagpapatay nga niya. 6,000 ang pinatay niya eh. Oh. Pero mga kutsero, tingnan nyo. Pumunta siya doon 4 days after. Ay. Ayun. Pumunta siya doon 4 days after. Ano? 4 days after. Ano ba yung sinabi ni Senator Amy? Unang dumating. Unang dumating. Hindi pa pwedeng yung mga first responders ang unang nandoon. 'Di ba? Parang kay Lenny lang 'yan eh. Yung sinasabi niya, kami yung una on the ground. We are first on the ground. Really? Kayo yung una? O halimbawa, yung sinabi ni Lenny na sila daw yung nauna sa Marawi. Seriously? Ikaw yung nauna sa Marawi? Hindi ba pwedeng sundalo yung nauna? Nakakatawa pa nga eh. Paano kaya siya nakapunta dun? May aeroplano kaya siya? Saradong airport. So I don't know paano siya nakapunta dun.
Baka may helicopter. Hindi ko alam. Pero mga kotsero, kung kaya niyang i-flex si Digong dahil lang sa simpleng pagpunta. Dahil lang sa simpleng pagpunta, mga kotsero. Ba't hindi niya ma-flex yung kapatid niya? Nagpunta rin naman. Pwede namang sabihin na kasama ng kapatid kong si Bongbong Marcos, pumunta si Mayor Duterte, 10 ng kanyang disaster brigade. Oh. Or katulad, kahit di kasama. Katulad. Diba? Katulad. Katulad ng kapatid ko, etc. etc. Oh. Hindi mo kayang sabihin yon? Grabe ka, te. Tapos, sabi pa, at itinuloy niya ang housing nung siya'y umupo bilang Pangulo. Ayan tayo. Ayan tayo eh. Yan yung pineplex ng mga mga digonggong supporters eh. Itinuloy niya yung mga proyekto ni ganito. 80% na ng bahay ang ipinaminigay niya. Ganyan. O, di ba yun ang sinasabi ng mga digonggong supporters? 80% na nga ng mga titulo ng bahay, pinamigay na niya, etc. etc. O, ganun. Yung sinasabi nila. Para ipagtanggol si Digong. Kaso, Yolanda reconstruction still in shambles after 6 years. (2019), no? Sino ba presidente noong 2019? Sino ba to? Danny Carranza. Sabi niya, a bad economic development policy that is badly implemented is not just perpetuating but also deepening pre-existing vulnerabilities and inexorably drawing farmers back to disaster-like conditions, thereby diminishing and not enhancing resilience. We found 6 years after Yolanda and more than 3 years after the assumption of the current administration was profoundly disappointing. Disappointing daw, oh. Hindi ako nagsabi niyan. Nakaka-3 taon na siya, hindi pa niya natapos. Imagine, ito, example. Marami pa to. Ang daming corruption daw nito ng Yolanda. COA report. The survivors also cited a 2017 Commission on Audit report saying that at least 10 housing projects under the Yolanda Permanent Housing Program were being awarded to a contractor with limited manpower and equipment on site. Kaya pala, no? Kaya pala hindi nakakatapos. Kaya pala. Uswag's complaint also came after the PACC charged 12 NHA officials in relation to the allegations of anomalous implementation of the housing and relocation programs for Yolanda survivors last October 9, 2019 to. Example. PACC found that one private construction company had cornered 741.53 million pesos contract for building 2,559 permanent housing. 741 million ang budget, 2,559 na itatayo. Ano nangyari? After more than 2 years since the awarding of notices to proceed, only 36 housing units or merely 1.41% of the awarded units were completed when all the contracts were terminated on November 27, 2017. Nanakaw agad, 741 million. The private contractor failed to fulfill its obligations despite receiving at least 207 million in total payments. Ito yung fineflex mo, Senator Amy? Ito yung fineflex mo, sinasabi mo, na itinuloy niya ang housing nung siya'y umupo bilang Pangulo? Ito yung sinasabi mo, Senator Amy? Wasted the money of the public because the anomalies have never been stopped and no one was made to answer on it. Ano ulit yung sinabi ni Digong?
Not even a whiff of corruption. May maamoy lang akong konti na korupsyon, tanggal. Konti ba to? 741 million? Konti ba yon? 210 million? Baka konti pa para sa bulsa nyo. Titigas na mga mukha nyo. Yung mga taga-Yolanda, yung mga taga-Tacloban, wala silang bahay, wala silang matirhan. Hanggang ngayon, nasa relocation center pa rin sila. Nasa relocated areas pa rin sila. Tapos kayo, nagpapakasasa kayo dun sa 741 million. 210 million. Titigas na mga fez nyo. Senator Amy, ito yung ka-flex-flex? Really? May toyo ka. Amy Toyo. 54,000 housing units for Yolanda survivors unoccupied. According to Chino Gaston's report on 24 Oras Wednesday, data from NHA showed that over 31% or around 54,000 of the 175,000 completed housing units were vacant, as some infrastructures, specifically proper water supply, are still unavailable at the relocation sites. Ano yung niyayabang nila? Ano yung niyayabang nitong mga Duterte Balahura supporters? 166,000 na raw. 166,000 daw ang naipamigay ni Digong. Ibawas niyo yung naunang ipinamigay. 44,000 yata yun yung sa Aquino administration. Bawas niyo yun. So, nasa more or less 100,000 lang. Sabihin natin, more or less 100,000 housing units. Sa 100,000 housing units, more than 50% ang hindi mapakinabangan. Imagine, ang titigas ng phase nyo dyan. Ang titigas ng fezlocks nyo dyan. Tapos, i-flex nyo sa amin si Digong. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kakotsero, kaya importante yung maintindihan yung results logic o yung results chain. Activity, output, outcome, impact. Meron kang activity. Meron. Ano yung activity? Nakapagpatayo ka ng 166,000 na bahay. Output. Ano yung output? 166,000 na bahay. Ano yung output mo eh? Yun yung nagawa mo eh. 166,000. Ano yung outcome niya? Napakinabangan ba yung bahay? Hindi. Hindi napakinabangan yung bahay. More than half, hindi napakinabangan. Bakit? Walang tubig eh. Karamihan ng mga nirelocate nyo, mga ngisda. Ba't nyo dinala sa bundok? See? Ay, may toyo eh. Anong logic nun? Anong logic? Seriously, may nag-iisip ba sa Duterte administration yan na bakit nyo itatayo sa bundok? Mangingisda nga karamihan. Tapos dinala nyo sa loob. Paano makakapangisda? Tapos i-flex nyo sa amin si Digong? Sasabihin nyo, mayroon, misinform si Bobong Marcos kasi merong 80% na napamigay, etc. Naipamigay, napakinabangan ba? Yun ang tanong eh. Naipamigay, oo, napakinabangan ba? Example, para magkaintindihan tayong lahat kasi maraming feeling ko maraming mga Duterte Balahura supporters na nanonood sa atin eh. Binigyan ko kayo, halimbawa, binigay ko sa inyo tong microphone. Mahal to. Sa inyo na tong microphone ko. Mahal to ha. Ingatan mo, mahal to. Ganyan. Gamitin mo ha. Ingatan mo, mahal to. Malamang sa malamang, ang una nyo itatanong sa akin, ha? Saan ko gagamitin yan? Kung hindi tayo pareho ng trabaho, kung wala ka sa broadcasting or wala ka sa vlogging or kahit ano man, kung wala ka sa ganun, ang unang-una nyo sasabihin nyo sa akin, okay, anong pakinabang sa akin ng microphone? Magbibidyoke ba ako? Magbibidyoke ko yan.
Kahit gaano pa kamahal to, kahit ito yung pinakamahal na microphone na ibibigay ko sa kahit sino dyan. Kung hindi tayo pareho ng ginagawa, walang pakinabang sa inyo itong microphone. O correct, ibebenta nyo. Eh ang problema, ito ba mga bahay na to, pwede mo ibenta? Hindi. Sabi ni Nelson, ayoko, wala akong paggagamitan. Exactly. Tapos sasabihin nyo sa amin, ang dami nyo na ipamigay ng bahay, ang dami nyo na ipamigay ng bahay sa Yolanda. Oo, sige, madami na ipamigay, napakinabangan ba? Imagine, 54,000 yan, ang dami niyan, no? 54,000 houses, meaning, sabihin na natin sa isang bahay, kayang tumira ang 5 miyembro ng pamilya mo. Sa isang bahay. So, ibig sabihin, ilang Pilipino ang walang bahay dahil hindi lang matirhan yung 54,000 na yan. Tapos, Senator Amy, ipiflex mo sa amin? Ipiflex mo sa amin yan, yung pinagpatuloy? Eh, yung pagpapatuloy niya, palyado? O mo i-flex sa amin yan. Nakakatawa yung nakakatawa yung kung paano mag-isip ang mga Duterte Balahura supporters. Para lang talaga maipagtanggol si Digong, willing silang magpakatanga. Nakakainis. O bibigyan ko pa isa example. Isa na lang para lang para lang dumampi sa isip ng mga Duterte Balahura supporters na nanonood sa atin ngayon. Naalala nyo nung kampanya? Merong pamigay si Leni Robredo. Lugaw. Nakapakete. Lugaw na nakapakete. Anong sinabi doon? Good for 4. Good for 4? Isang gantong kaliit na. Naglolokohan ba tayo? Isang gaganitong kakaliit na pakete ng lugaw? Good for 4? Ganun yung bahay na pinamigay nila sa Yolanda. May bahay na kayo, tira na kayo dyan, sige go. Ay, ma'am sir, wala pong tubig. Sir, wala pong kuryente. Namigay pa kayo ng bahay. Anak tipaklong. Let's elevate our discussion. Wag tayong magpakatanga. We should expect more from our public servants. Pag sinabi nila na bibigyan namin kayo ng pamamaraan para matulungan kayo makaahon sa kahirapan, expect na dapat nakakaahon kayo sa kahirapan. Kasi kung hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Pag sinabi nila na mamimigay sila ng bahay para sa mga Yolanda survivors, mamigay sila ng bahay, yung natitirhan. Dito pala nakakabwisit na eh. Oh. Mga mangingisda, pinatira mo sa bundok. Tapos i-flex mo sa amin, Senator Amy, really? Ganto ka kababa mag-isip? Natatanga ka na rin? Tapos dadaanin mo kami sa appeal to emotions, appeal to pity. Nahihiya ako sa mga tumulong sa amin. Hindi naman yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, yung impact ng rehab, ng Yolanda Rehab. Ano ba yung naging impact ng Yolanda Rehab? Wala! Zero pa din! Matalino naman to si Senator Amy. Pero alam nyo, sabi ko sa inyo, pag dumidikit talaga kayo kay Digong, kailangan nyo magpakatanga. Nagpapakatanga si Senator Amy para kay Digong. Na hindi ko naiintindihan kung bakit. Bakit yung mga tao willing silang magpakabobo para kay Duterte? Oh, ito yung fine-flex nila yung 166,000. Oh. Ayan. Out of the 166,000, 44,000 doon hindi pa tapos. Ano tipaklong. As of December 31, 2022. So panahon to ni majority of this is still under Digong. Oh, compute natin. Let's try to compute. 166,000
yung total. Tapos, minus, eto, 44, ilan yung kay Pinoy doon na natapos? Around 40,000 eh. Estimate na lang natin, 45,000. Halimbawa, houses. Equals 121,000 na nagawa under the Duterte administration. Marami, di ba? Maraming nagawa. Minus, yung mga hindi matirhan. 54,000 natapos pero hindi matirhan. Minus 54,000. 67,000 ka na lang. Okay. Minus, eto, hindi pa tapos. 67,000. Minus 44,283. Huwag niyo i-flex si Digong dahil mapapahiya kayo. Mas konti pa yung nagawa niya kaysa kay Panot Aquino. Sasabihin nyo, maraming nagawa, maraming napamigay. O yan, 166,000 yung pinamigay na bahay eh. O, 166,000, kasama yung kay Panot, ibawas mo yung kay Panot. Tapos, ibabawas mo pa yung mga hindi pa tapos. Tapos, ibabawas nyo pa yung hindi matirhan. Palusot nila dyan, pandemic. Oh, gano'n naman talaga. O di, wag kayong mag-flex. Wag kayong mag-flex. Kasi, mas konti pa yung nagawa ni Digong kaysa sa nagawa ni Aquino. Nakakahiya. Tapos si Aquino pa ang worst president that the Philippines ever had. Ngayon mukhang may papalit na sa kanya. Mukhang si Digong ang worst. Pangalawa na lang si Aquino. See? Ito yung ibig kong sabihin ng padding ng accomplishment. Padding. Parang kay Sara. Padding. Pinagmumukha nila na maraming nagawa pero sa totoong buhay, wala. So mga Kochero, once again, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuwari sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido. Sir Pascachi, shoutout po sa inyo. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, God bless you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?